Russia. At ating pag-usapan kanilang 57 hanggang 62. Ngayong gabi ay tuloy po tayo sa about commitment. Commitment to Christ. Ayan ang ating pupaksa ngayong gabi. Commitment to Christ. Luke chapter 9, 57 to 62. Verse 57, andiyan ako ngayon. Luke 9, 57 hanggang 62. Okay, nakatala po ninyo? Alright, commitment to Christ, ha? And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And he said unto him, no man having put his hand to the plow, and looking back his feet for the kingdom of God. Now, kapag atin kung napapakinggan yung salita na dedication or commitment, faithfulness, ano ang agad ay sumasa isip mo? Kapag pinapag-usapan yung katapatan, ano pa isa? Sabi ko, dedikasyon, diba? Commitment, ano agad ang sumasagi sa iyong isipan? Ha? Ano ang sumasagi sa iyong isipan? Kapag hinahamon ka ng dedication, faithfulness, ito ba ay nangyayari sa buhay mo? Ito ba nakikita sa iyo? Ito ba yung totoo sa iyo? Now, the word commitment means an agreement or pledge to do something in the future. Okay? Kaya, commitment means what? An agreement or what? Pledge to do something. Kailan? In the future. Di ba? O hindi ito ngayon, kundi yung binaplano mo or ipinangako mong gagawin mo sa hinaharap. Diba? Commitment. Ha? Now, alam nyo, kung papadala ko lang, hindi ba yung salitang Christian ay tumutok sa pagiging tagasunod ni Kristo? Ang sabi ng Bible, diba? Acts 11, 25 to 26, di ba ba? Yung mga disipulo ay nagpasimulang tawaging mga Kristiyano. Di ba disipulo means what? Followers. Maliwanag ba? Ang ibig sabihin, ang mga tagasunod ni Kristo ay nagpasimulang tawagin sila mga Kristiyano. Bakit tinawag sila Kristiyano? Kasi alam na sila ay followers. Alam na sila ay what? Taga-sunod ni Kristo. Amen? Taga-sunod, tagapaglingkod. Di ba? Kahit pinagbabawalan, hindi napipigilan. Liwanag ba? At kahit pinipigilan, di ba? Okay, tayo nagpapatol. Kahit nasasaktan, di ba? Hindi napipigilan. Tuloy sila sa pagsunod kay Kristo. Kaya tinawag sila, kaya yung mga tagasunod ni Kristo ay tinawag na ba? Tinawag na ba? Pakalawas, Kristiyano. Di ba? Ano mang hirap? Hindi natin kasi meron silang tinatawag na determinasyon. Determinasyon. Okay? Ganun naman, kung ating tinignan, yung maraming Kristiyano sa ngayon, maraming mga Kristiyano sumusunod lang, sumasamba lamang sa ating Panginoon when it is convenient. Nakinig ka sa akin? Maraming Kristiyano ngayon, maraming tao may simbahan sa church. Okay? Tinatawag
At sabi niya sila po'y believers ni Christ. Sabi niya sila po'y follower ni Christ. Pero ang lukot, sumusunod lang sila, makikita mo naman sila when it is convenient or what? Or easy for them. Ayaw ng hirap. Nakikinig kayo sa akin? Ayaw ng hirap. Madaling tigilan. Madaling mapahinto. Anong problema? Walang determinasyon. But again, sabi ko niya, di ba? Yung mga Kristiyano, noong unang panahon, dati ang tawag sa kanila followers, disciples, pero sapagkat meron silang determinasyon, binagsagan sila, tinawag sila, ano ulit? Christian, kasi mga determinado. Diba? In other words, mayroon silang what-if. Ano meron sila? May commitment sila sa Panginoon. Okay? At yung commitment nila, ay sinabi nila, kaya nung dumating yung persecution, hindi na sila kayang pigilan. Kasi nagkaroon sila ng what? Agreement or what? Ano yun? Pledge to do what? Something. Ano man ang mangyayari. Meron silang commitment sa ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Now, ipapala ko, visit pinigil ko sa ito, kasi tingin ko, maraming Kristiyano, hindi alam talaga ang ibig sabihin ng commitment. Hindi alam. Alam na nila yung agreement or promise, di ba? Kasi kahit tinignan ko sa dictionary, ano sa Tagalog ang commitment na kalagay? Pangako. Ano Tagalog ng commitment? Sa dictionary yung Tagalog? Pangako. Yun yung world view, ha? Yun yung world view. Alright? Pero siyempre, iba yung biblical word, iba yung biblical view. Okay? According to the Bible, okay, what is true commitment? Okay? What is true commitment? Now, in Luke 9, 57 to 60, makikita niyo dito, okay, commitment is more than a promise. Alright? Okay? Commitment is more than a promise. It is a covenant. It is a covenant. Okay? Okay? Commitment is more than a promise. Okay? Ang commitment ay hindi lang ito pangako. Ito ay what? Covenant. Ano sa talaga yung covenant? Tipan. Nakipagtipan ka. Sa 57, nakikita niyo po, 57, and it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee. Naman, di ba? I will follow thee whithersoever thou goest. Pakita talaga yan sa kay. Commitment is more than, ito higit pa sa pangako. Ang commitment ay what? Ano ulit? Ito ay what? Covenant. Diba? Tipan. Nakipagtipan ka. Kanino ka nakipagtipan? Sa Diyos. Ha? Okay, ito ka okay. Pangalawa, okay, it is not looking to. Commitment is not looking to, it is looking beyond. Hindi lang ito nakatingin sa kasalukuyan. Ito yung nakatingin doon sa darating, sa hinaharap. Amen, Krishna? Amen? Okay, amen? Looking to. Now, maaaring sa kayo kasi, may sakripisyo, may hirap ka, pero alam mo, doon sa beyond sa hirap mo, may magandang mangyayari. Ang kinig ka sa akin? Amen? Nagdusa ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero may kagalakan sa nakikita niya, sa hinaharap ang kaligtasan ng mo at kaligtasan mo. Okay. Go sa 58. Ano sa 58? And Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. Minsan, example ko sa inyo, it is
not looking to. Meron tinanong na sculptor, nag-uukit siya. Siyempre, yung inuukit niyang bato, wala pang itsura. Angit pa. Okay? Pero sa sculptor, pag tinanong mo siya, anong ginagawa mo? Hindi sinasabing nag-uukit ako ng bato. Okay? Anong inuukit mo? Si Mona Lisa. Or La Pieta. Nakikinig ka sa akin? Yun yun. Looking beyond. Yung doon mga nakatingin sa future ng mga laborers sa mga malaking kulay, malaking building. Pag tinanong mo, kahit pinaghahalulan mo ng simento, kahit yung mga nagbabalukot ng bakal, anong ginagawa? Hindi siya sabihin nagbabalukot ng bakal, hindi, nagtatayo ako ng building. Nakikinig ka sa akin? So, commitment is what? It is not looking to. It is looking what? Beyond. May mas malaki siya nakikita. Okay? Ano pa? It is not obeying later. It is obeying now. Ang commitment, hindi yung, okay, gagawin ko next time, gagawin ko sa December. No, it is not obeying later. Sapagat Diyos ang nag-uutos, it is obeying what? Now. Ngayon pala, gagawin ko yan. Yes, yun ang commitment. At higit sa lahat, it is not for your own purpose. Commitment is not for your own purpose. It is for what? It is for the glory of, kanino? Glory of what? Glory of God. Yes, commitment to Christ is not for your own purpose, but what? It is for God's glory. Okay? Ito ba, sa ikaluluwalhati ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Yan ang commitment. Hindi ito basta pangako lamang, hindi ito agreement naman, ito be covenant. Ito be covenant. Okay? Ito po hindi para sa tao, kundi ito po para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Okay? Yan ang commitment. Ako ba? Now, ngayon, sabi ko kanina, pero pa man, maraming believers, no? Okay? Sila po'y naglilingkod lamang, sumasamba lamang, pagka may panahon, pag maluwag, no? Pagka may oras, kapag convenient, yun lang, walang determinasyon. Wala. Okay? Nakakalungkot yung iba naman ay, hindi naman dating gano'n. Alright? Pero ba nung nawala na? Alright? Kaya dalawang bagay yung ating pag-usapan pagka dahil dito sa commitment. What hinders our commitment to Christ? Okay, ano bang dahilan? Ano bang mga nagiging balakid o hadlang, no, sa ating commitment sa ating Panginoon? What hinders our commitment to Christ? Langit na Panginoon, ako po yung patnubayan, ako po yung gamitin mo, Panginoon pang Diyos, mangusap ka, magpala ko po, magpalakas ka, luminis ka po ng buhay ng iyong mga anak. Lord, dutan mo kami ng ligaya, ng tagumpay, ng kasiyahan, at kagalakan na para po sa iyo. Hinihiling ko ito, Lord, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. What hinders our commitment? Anong naging balakid? At anong naging balakid sa mga tao ito? No? Okay, upang yung kanilang commitment sa Lord ay hindi nila matupad o kaya ay talagang iwan nila. What hinders our commitment to Christ? Number 1, John chapter 12, verse 42 hanggang 43. Nakikita po ninyo, ano ang naging balakid sa ating pagsunod sa Lord. John 12, 42 hanggang 43. Now, okay, tinan niyo po sa Tagalog. Nakatid mo? John 12, 42
hanggang 43. Alright, nasa screen ng Tagalog, ha? Stay lang. In John chapter 12, nakikita niyo po, no? Na maraming Hudyo, maging sa mga pinuno nila, ay naniwala na si Jesus na yung Messiah. Siya ang Kristo. Ha? But in verse number 40, gayon pa man, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa Kanya. Na dapat dahil sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahayag. Okay? Ikinubli nila yung kanilang paniniwala. Ikinubli nila yung kanilang pananampalataya. Ikinubli nila. Okay? Itinago nila. Baka doon sila kasiwag, mapalayas sa simbahan nila. Alright? Verse 43, notice verse 43. Sapagkat, yes, higit nilang inibig ang papuri ng tao sa what? Okay, sa kalwalay ng Diyos. Hindi po? Yes, because what hinders our commitment to Christ? Number one, a desire to please people more than God. Okay? A desire to please people more than God. Ito yung pangunahing dahilan. Kung bakit maraming Kristiyano sa bandang huli nagbabago na, nawawala na. Okay? Nawawala na yung katapatan, nawawala na yung paglilikod, at minsan bihira mo nang makita. Anong dahilan? Pakalakas nga? Anong dahilan? A desire to please people over God. Meron ba kayong ganyang kilalang tao? Huwag lamang siya mapagtawanan, huwag lamang siya mapagalitan, huwag lamang siya biru-biruin, nagbago na sa Panginoon. Huwag natin kalimutan na our duty is to please God, hindi ang sinumang tao. Kapag lagi ka nakatingin sa kung anong sasabihin ng tao sa ginagawa mong samba, hindi ka talaga magtatagal. Ang malungkot pa, yung mga tao yan na sana'y madadala mo sa Panginoon, mapapahamak sila. Bakit? Sapagkat yung tao na sana'y magagamit ng Diyos para sa kanilang ikaligtas na walang umiklik. Nagbago sa Panginoon. Okay? Yes, a desire to please God. A desire to please people more than God. Nakakita niyo po yung ating talata? Sabi ng 42, among the chief rulers, madami yan, di ba? Nakita na talaga yung katibayan na si Jesus ang Messiah. Nakita nila yung kanyang kapangyarihan, napakinggan nila kung paano siya magsalita, may power, may authority, hindi tulad ng nagtuturo nila. Wala silang nakita anumang karumihan, anumang kasalanan sa Lord. Kaya talaga, na sila pinanampalataya. Pero sa kanilang sa takot nila, na baka sila po'y mapalaya sa simbahan nila. Hindi nila ipinahayag yung kanilang pananampalataya. Sapagkat mas pinigil nila ang papuri ng tao kaysa papuri ng Diyos. Ito, last week, sinabihan ko yung isang member natin yan si Joel Osteen, ang save yan. Ang believer yan. Nakita mo naman din ng kanibayan. Nakita mo. Ang Mormons ay hindi, ang Mormons, ito mo sabi niya, ang Mormons ay hindi, ang Mormons ay Christian din.
Okay? At ang mga homosexual ay hindi sila ibig. Okay? At pinakita ko, in-interview siya, bakit hindi ka nagpipisto po sa hell? Ang katwiran niya, ang tao marami ng problema, ang tao marami ng mga pasamin sa buhay, huwag na natin dagdagan pa. Iba ang style ko. Kaya ang attendance niya talagang mahigit 10,000 every Sunday. Nakita mo sa akin, nakita mo, di ba? Naunang dahilan. Bakit ganun ang kanyang palandigan? Yun nasa God, pero mas higit niyang inibig yung papuri ng tao kaysa sa Diyos. So what hinders commitment? What hinders commitment? Number one? Yes, may mga tao na mga Kristiyan na naging man-pleasers. Secondly, Hebrews 2 and number 1. Hebrews 2 and number 1. Ready? I not ready, but therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Ingatan nyo na pakinggan. Ingatan nyo yung mga natutuhan nyo, narinig nyo. Baka sakaling tumaywag, makahagpos. Ano sa English? Lest at any time, we should what? You should let them sleep. Baka maiwala mo pa. Nakita niyo po yan? Baka maiwala mo pa. O ano ito usapan? Pangalawa, what hinders commitment to Christ? Una, tao rin. Pangalawa, distraction. Being distracted. Okay? Being distracted. Ano? Distraction. No? Distraction. No? Now, ano pa madalas yung naging distraction? Isang pleasures. Pleasures. Sabi ng Bible, sa huling kapanahunan, ang tao naging lovers of pleasures more than lovers of God. Puro kasiyahan ng hanap. Alright, ano pa? Yes, maling barkada. Maaring pagsubok, problema, kahirapan. You see, distraction. Ano pa? Yes, false teachers or false doctrines. Yung tinuturuan ni Sister Rose, tinuturuan ni Rose, nagsabi sa akin, Pastor, paano? Gusto mo pabatay sa atin, di ba? Pagka ako nagpabaptize na sa inyo, pwede ba akong dumalo sa inyo ba? Ako na sugod-tulong. Hindi tulong diretso. Hindi pwede mo. Hindi pwede. Dahil kung na ay kabiya sa pastor, bilang pa sa nagturo sa inyo ngayon, gusto ko naandong sa akin para maalagaan kita. Ano natin kaya naman, kita isang Kristiyano, ay talagang kung saan sa kapag-isimba, sa Banuhali, mawawala yung commitment mo sa Panginoon. Saan ka mag-commit? Kung marami kang bahay, kung marami kang pamilya na pinupunta, kung marami kang sinisimbahan. Ang ibig sabihin, magigista ka lang sa pagkatiyas talaga sa pagkatalagang iba ang turo ng Baptist, iba ang turo ng Protestante. Amen? Amen? Pagkatawa ka. Gustong maligtas yung kanyang pamilya, pinapuntahan sa tempo natin. Nung maligtas na, doon na mapapasimula sa kabila. Ang ibig sabihin, takip nila katotohanan. Pagdating sa kaligtasan, hindi wala sila. Diba namin siya? Gusto mo masave ka? Doon ka sa Baptist. Kung yan, save ka na, mag-disciple ka, dito ko sa amin. Garanti yung hindi ka lalago sa pananampalataya. Hindi siya lalago. Parang may kilala na
nasave sa Baptist, okay? Pero nasa evangelical, wala rin pinag-iwan. Parang Katoliko rin siya. Let us pray ito mga tao doon na pinuturan natin, nagle-label talaga yung ating mga niyembulot para po sa kanila. So, pray na sila po yung talagang lumagaw at magkaroon ng commitment sa Panginoon. Alright? But don't forget, pangunahing handa is what? Okay? Kapag naging man-pleaser sila, pangalawa is what? Distraction. Okay? Pleasures, trials, problems, or what? False teaching. Now, secondly, what helps our commitment? Ano ang makatutulong sa ating commitment sa Panginoon? What helps our commitment to Christ? Nakatihan lang? Ngayon naman, what helps our commitment to Christ? Number 1, Deuteronomy 6 and number 5. Deuteronomy chapter 6 and number 5. Deuteronomy 6, number 5. Alright, upang magkaroon talaga ng tunay na commitment sa Lord, ano ang kailangan? Ano ang kailangan? Upang magkaroon ng talagang totoo commitment? Deuteronomy 6, number 5, kailangan sabay-sabay, and thou shalt what? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Number 1 is what? A love for God. A love for God. At iyong iibigin. Ang Tagalog? At iyong pakalakas, at iyong iibigin ang Panginoon mo Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Alright? This is a love for God. A love for God. Kaya ito yung maging prayer natin sa bawat member natin. Ito yung maging prayer natin sa ating church. Lord, I pray na ang member ng Calvary ay lumago pa sa pag-ibig sa iyo. Lord, I pray na ang member ng Calvary ay puspusin mo ng iyong pag-ibig, ng iyong salita, at pangatlo ng iyong espiritu. Nakikinig ka sa akin? 3 kapuspusan ang kailangan ng Christian. Anong kapuspusan ng what? Fullness of what? Number 1, love sa Diyos. Number 2 is what? Word of God. Number 3 is what? The Spirit of God. Okay? So what helps our commitment? Number 1, a love for God. Physically, spiritually, and what? Pakalakas? Mentally. Pag-ibig na mainit, nag-iiyak para sa Panginoon. Kasi ang problema mga sa Kristiyano ay hindi yung ay wala dito ang problema ng maraming Kristiyano. Nakikinig kayo? Ang problema ng maraming Kristiyano ay hindi head problems, kundi what? What? Heart problems. Malamig ang puso sa Panginoon. Malamig yung kanyang pag-ibig. Love for God. Secondly, Psalms 51, number 10. Psalms 51 and number 10. Pangalawang bagay na makatutulong, okay, na kailangan upang magkaroon talaga ng tunay na commitment ang Kristiyano. Una, love for God. Pangalawa, a desire and passion. Desire and passion. Okay. Tagalog, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Nakatama? Anong desire ni David? Okay? Ninanasan niya na magkaroon siya ng malinis na puso. Okay? The other
Espiritu sa loob mo. Nakita mo yun? Desire and passion to live godly lives. Can you say? Ito yung bagay na parang bihira mo lang makita sa Kristiyano. Yung desire and passion to live what? Godly lives. Na parang bang ipinakikita lamang sa panglabas na inyo na matuwid siya, pero nag-aalala ka na pag ba hindi ka nakikita sa church, ano kaya buhay mo? Finally, usapan natin. Ilang ulit natin ang pinag-usap. Ito ulit. After this, bahala ka na sa buhay mo. Hindi, mga kami naman kaya. Minsan talaga sasabi ko talaga, ako'y nangangamba sa'yo. Okay? Dalawang masarap tayo, pero ewan ko ba bakit ako'y nangangamba pala sa'yo? Sana nga talagang totoo kapag kayo masarap tayo. Hindi naman. Palisin mo siya. Desire, passion. Passion, ano sa talagang passion? Nakita ko sila mo. Diba? Passion mo. Sabi mo, ano sa talagang passion? Sila mo, kay sigasig. Pwede, diba? Sila po, sigasig. Diba? At talagang mabinding hangawin na mamuhay ng may kabalalan para sa Panginoon. Yun na si David. Diba? Kaya pagdaman si David ay nalaglag. Pero kita mo, siya pa rin ay titawag ng man after God's own heart. Bakit? Kasi meron siyang desire to live godly lives. Mahalaga ito na makita sa atin. Amen? Yung ating kabalalan, yung ating kabayitan ay hindi pakita tao lamang. Paliwanag mo ba? Anong sabi ng 51? Kaya pag-adjustin, pakita mo ulit. Isang matuwid na espiritu saan? Sa loob. Amen? Sa loob. Nag-Diyos lang, nagdadalang Diyos lang ang siya nakakakita. Di ba yung kanyang prayer sa Psalms 139? Search me, O God, and try me, and know my thoughts. Amen? Sabi, Lord, salisin mo puso ko, at sumukin mo ako. Alamin mo ang aking pag-iisip. Ano mo, di ba? Pero siyang desire and passion to live godly life. Yes, ito yung isang kailangan ng Kristiyano upang magkaroon siya ng talagang totoong commitment na para kay Kristo. Desire and passion, nag-aalam. Amen? Na para sa Panginoon. Para kung bakit, hindi po, John chapter 6, 66 to 68. John chapter 6, 66 to 68. Kaya upang magkaroon tayo talaga ng true commitment para kay Kristo. Anong ating kailangan? Number 1, love for God. Number 2, desire and passion to live godly life. Number 3, John 6, 66 to 68. Nandiyan po kayo? Alright, tingin po. Tingin sa Tagalog. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod
at hindi na sumama sa Kanya. Nakita mo yun? Ano yung pag pinasok mo yun ang dahilan? Yung the way na magsalita ang Panginoon. Ang sabi na, this is a hard saying. Who can hear it? Kasi meron sinabi na nasaktan ang marami, hindi nila matanggap. Ano yun? Na kaya naman kayo sumusok kasi pinangkaya ko kayo tinapal eh. Totoo naman eh. Okay pala ito, pagka pala kasama palagi ni Christ, ang dahil pagkain. Sinabi ng Panginoon sa kanila. At binanggit pa naman na, okay, hindi naman kayo lahat nanampalataya. At binanggit niya, at ang isa sa inyo ay Diablo. Alam mo na? Dahil sa kanyang sinabi, ano nangyari? Marami sa kanyang mga lagar ay tumalikod, nag-backslide na. At hindi na muli pa, o hindi na talaga bumalik. O, number 67, pagbasa ng 67. From that time, okay, 67, then said Jesus unto the 12, sinabi niya ni Jesus sa 12, ibig ba niyong umalis din naman kayo? Kaya kayo? Kaya pati yung 12, talagang sinupok niya, kayo ba, aalis din ba kayo? Maliwanag ba? Ano sa akin, James? Will you also go away? Ngayon, ingat din. Sa salita ng Panginoon, kapag sila may aalis, ipigilan sila. Ibig ko makikita talaga, ang Lord, ang hanap na Yeshua, yung ating puso na willing, hindi ka lang napilitan sa Kanya. Gusto niyo makita yung sincerity, totoo ka. Napasin niyo isang bagay sa tao sa labas, mga hindi Christian, mga nabuhay ng 80s, 70s to 80s. Karamihan, napasin niyo, maramdamin, ang daling mo-open. Ang sa akin, karamihan ng tao na hindi kayang tumanggap ng criticism or correction. Observahan mo yan. Nag-research ako, nakita ko, ito raw ay produkto ng self-esteem principle. You are great. Kaya ito mo, sa Facebook, yung salitang king, tinatagdag kasi kakapin. Nakikinig kaya? Kaya pag gusto mo sabihin, ito mga Philistine, king din, nagdadagdag lang, K, tapos may gusto mo. Nakikinig kaya? Pati salitang knife, tama, ayaw din. Diba? Ayaw din. Nakakapiso. Of course, as a Christian, isang bagay na nagyan, maligtas ka, binago tayo ng Panginoon. Amen? Natutuhan natin sabihan sa aklat ng kawikaan, na yung wise tumatanggap ng reproof, pero yung foolish ayaw. Dahil hindi pwede sa atin na Christian na matampuhin tayo. Hindi ko pwede. Hindi natatagal. Dahil kasi ang narinig ko ba kayo? Hindi natatagal. Kaya, pag sinabi ko with me, ito pinangamulo ka na hindi ka man-pleaser. Ano ba? Okay, hindi mo hayaan na madistrakan ng marami mga bagay-bagay, kasama rin yung open to bed. Hindi yan. Grow up. Huwag kang parang bata na maliit na bagay na pwede piso ka, nagdaramdam ka. Nakikinig mo ba kayo? Amen? Ang Kristiyano pa naman, nagdamdam sa kapwa Kristiyano, hindi na may gawa ng Diyos. Nakikinig ba
ba kasi akin? Alright, ano sabi 67? Pakinakas po, 67. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus also unto the 12, will ye also go away? No, tingnan niyo po yung sagot ni Peter. Anong sagot ni Peter? Nung sinabi ng Lord, kayo ba ay aalis din? Anong sagot ni Peter? Pakalakas, sinagot siya ni Simon Peter. Okay, Lord, to whom shall we go? Nakita niyo po? Ano sagot ni Peter ulit? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Sa Tagalog, Panginoon, kung kami aalis, saan naman kami pupunta? Ito po mahalaga na sabihin mo sa sarili mo, kapag ba ako'y tatalikod sa Panginoon? Kapag ba iiwan ko ang Church ni Christ, saan ako pupunta? Alam mo sa sarili mo, kapag naman tumalikod ka sa umalis ka na, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Alam mo, saan ka pupunta kapag tumalikod ka? Saan ka pupunta pag umalis ka sa Lord? Saan ka pupunta? Babalikan mo siyempre yung old life mo, yung dati mong buhay. Kung nagdadress ka, nagbibisyo ka, babalikan mo yun. Sino pa? Old friends, yung mga dati mong kabarkada. Ano pa? Old hangouts, yung mga pangit na lugar na dati mong pinupuntahan. Alam mo, nakita ko, sa tagal natin, kapag talagang same ang tao, pwede niyang balikan yung dati niyang buhay, pero hindi siya makakatagal. Kasi ramdam niya sa kanyang sarili, ibang tao na siya, hindi na siya para sa ganung lugar. Amen? Kaya hindi ko makikita. Nakita ni Peter na pag tumalikod siya sa Panginoon, nakikinig siya na, kapag tumalikod siya sa Panginoon, wala siyang iba mapupuntahan. Alam mo? Amen? Kaya sa bandang muli, dito, sa bandang muli dito, sinabi na ng Panginoon kay Peter, yung future ni Peter, sa John 21. Anong future ni Peter? Si Peter ay mamamatay para kay Kristo. Siya ay papakong patiwari. Alam mo na? Alam mo na? Okay. Pero dahil sa commitment, hindi siya nagbago. Okay. Kaya sabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Wala siya pupuntahan. Sapagkat na kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Okay? Kaya nagpangatlong bagay, no? Okay, na makatutulong, no? Para magkaroon ng true commitment kay Kristo is what? Ano ito is what? A focus on Christ. A focus, pakalakas, a focus on Christ. Sa Kanya ka mag-focus. Huwag kong kani-kanino. Kay Kristo ka mag-focus sapagat nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Siya ang nagbigay sa iyo. Siya ang nagligtas sa iyo. Siya ang tumawag sa iyo. Okay? Yes, a focus on Christ. Huwag mo niyang madistract ka. Na kung saan sa kapatid. Kung saan sa kapatid tingin. Ha? Okay? And then, kanima. Okay. Ecclesiastes chapter 9 and number 10. Upang tayo magkaroon ng true commitment kay Christ. Okay, ika-apat. Ecclesiastes 9:10. 9:10. Tayo po nga. Ready? Ready? 9:10. Ready ba siya? Whatsoever they have findeth to do, do it with their mind. For there is no word or no device
nor knowledge, nor wisdom, sa libingan. Ano mo nakikita? Na, naandyan ka sa ministry, nasa OIF ka, nasa Bible study ka, nasa soul winning ka, tumutulong ka nito kay Noel, mahal kay Noel. Lahat ng gagawin mo alang-alang sa Diyos. Anong sabi mo? Gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sa King James, what? James what? Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Ibigay mo yung buong lakas mo. Ibigay mo yung buong makakaya mo. Amen? Amen siya. Mag-church ka, gawin mo ng taka ng buong lakas. Ibigay mo yung 100%. Okay? Chapter 12, verse number 1. 12:1. Tayo lahat. Remember now the Creator in the days of thy youth, while the evil day come not. Amen? Dito, pag pinasa ko ito lagi, inihahin ba ako sa Tate Braulio, at saka si Tate June Alfonso. Yung dalawang tate niya, kita niyo po yan. Kahit minsan niya, para bang igiwang-giwang nakita mo, gustong-gusto pa rin maglingkod. Pinipigilan ko. Totoo, kasi minsan pinipigilan ko tayo, huwag ka muna sa arawan dito ka. Nakita ko, nasa kabila ng kanilang edad, andun pa yung sigasig nila. Amen? At talagang kagustuhan nilang maging bahagi ng ministeryo ng Diyos. Kaya nga, upang tayo may makaroon true commitment to Christ, ika-apat is what? Making the most of the time we have on earth. Pakala kasi yan? Making the most of the time we have on earth. Huwag mong sayangin ang lakas mo, huwag mong sayangin ang talino mo, huwag mong sayangin ang talento mo, gamitin mo yan sa Panginoon. Huwag mong sayangin ang panahon mo. Yung iba talagang nagagawa ko mag-backslide. Kaunting panahon na lamang ang nalalabi. Ang iba, naulitan nyo ha? Kaya nga sa mga talatang ito, ay ibig kong makita nyo that commitment to Christ is about living for God. Commitment for Christ is about living for God. Living for God no matter the cost. Okay, pakilas na? Commitment to Christ, what? It is about what? Living for God, anuman ang maging kapalit. Amen? Anuman ang mangyari. Okay? Hindi ko na malalagay kayo. It is a willingness. It is a willingness to make necessary changes sa iyong buhay, sa iyong private life, social life, and willingness to stand for the truth. Okay? Hindi mo hanapin yung convenient time mo. Gagawa ka talaga ng paraan para makapag-church ka. Kung hindi mo talaga mag-survening ka, gagawa ka talaga ng paraan. Mga teacher natin yung nagagawa sa mga survening sa pagka. Di ba? Nagagawa ka. Gusto rin lang magdami. So nagka-adjust sila, gumagawa sila ng paraan. Hindi mo commitment. Amen? Hindi mo hahayaan na mapagilan ka ng anumang pangyayari sa buhay. Okay? It is a willingness to make a necessary changes in your private and social life. Sapagkat willing ka na makapaglingkod sa Panginoon. Okay? Kaya nga, commitment is more than a promise. It is a what? It is what? It is a, takas po? Ito po yung covenant. Okay? Commitment to Christ. Ikaw ba'y committed talaga sa Kanya? Ikaw ba talaga dedicated sa ating Panginoon? Ang Diyos ba
may nakikitang determinasyon sa puso mo para makapag-serve ka sa Kanya. Kaya po natin tumayin po namin. Panginoon, maraming salamat sa iyo.